So dahil sobrang napaka-trending ngayon yung chicken or siki ni Diwata, so halos na lang guys yung lumalabas sa newsfeed ko ay itong si Diwata, no? Yung pares ni Diwata, yung siki ni Diwata. So ayan tuloy guys, napaluto ako ng siki na sarili kong version, no? So bali na marinate ko na tong aking chicken guys. So bali mga isang oras ko tong minarinate, no? Para naman manunuot yung kanyang lasa sa ating chicken. So bali hiniwaan ko lang siya guys. So hiniwa ko siya, ginawa ko siyang parang butterfly para naman guys hindi siya kanang hilaw ba sa ilalim. So sa kabilang banda naman ay naghanda ako dito ng ating pangkuting, no? So isa at kalahating kutsara ng harina at isa at kalahating kutsara din ng cornstarch. So bali nilagyan ko lang siya ng asin, paminta, and kanting chili flakes. Pagkatapos naman ay kumuha ako ng isang itlog, binatil ko guys, and then nilagay ko siya sa ating manok. So minasage-massage ko lang yung ating manok para tumuhop ba yung kanang itlog. And then after that ay kinot na natin yung ating manok sa harina na may cornstarch. And then pinrito natin siya sa ating napakainit na mantika dyan. And then ayan, so binabaliktad-baliktad ko lang siya guys. Tinitingnan-tingnan ko lang talaga siyang mabuti if luto na ba talaga siya, kasi takot nga ako makita ng dugo sa ilalim kasi parang mawadaan ko gana mo kaon pa. So ayan, after mga ilang minuto natin sa pagluluto dyan, kasi nga yung apoy nito guys ay sobrang dinahandahan ko lang talaga, kasi nga para ma-make sure natin na maluto natin hanggang sa ilaliman itong ating manok. So dahil nga hindi ko naubos yung itlog doon sa ating nilagay doon sa chicken, at saka meron pa ding harinang konting natira, kaya ayun, nag-decide ako na magluluto lang ako ng talong, no, para hindi masayang yung ating harina. Sobrang napakasarap ng ating talong guys. So tingnan nyo naman. Ayan, luto na yung ating talong at saka yung ating manok. So dito naman tayo mag-proceed sa ating pangalawang putahe. Ito ay ang ating sabaw na manok. So kakaiba tong sabaw na ito guys, pang Turkish na style to, or sa Turkish na sabaw to guys. So ayan, so bali yung unang ginawa natin dito ay ginisa ko muna yung ating sibuyas at saka itong ating bawang. And then sinunod ko naman yung ating manok na hiniwa-hiwa ko kanina, no. And then after that ay nilagyan ko na siya ng 2 kutsarang tomato paste. After that ay naglagay muna ako ng kaunting tubig, no, para maluto. Mas maganda kasi pag medyo luto yung ating tomato paste bago ko siya lagyan ng more pa na tubig. Nung sa tingin ko nga ay okay na yung ating tomato paste, nahalo ko na siya ng mabuti, ayan, naglagay na din ako ng tubig. So tansya-tansya lang yung tubig guys, depende sa dami na gusto nyo. And then after that ay naglagay na din ako dito ng paminta at saka asin. Then after that ay tinikman ko siya if sakto na ba yung asin na nalagay ko, and then sa tingin ko naman ay okay na siya. So after that ay tinakpan ko siya at niluto ko muna siya, pinakuluan ko muna siya ng mga ilang minuto hanggang sa maluto na nga itong ating manok. So hindi naman ito kailangan lutuin ng mas matagal pa, kasi yung manok madali lang man siyang maluto guys. And then after that ay naglagay na pala ako dito ng nani, or yung mint man siguro niya sa English. And then after that ay nilagay ko na yung itong ating tawag dito, nakalimutan ko guys, promise. Basta para siyang pansit. Actually guys, pag every time na mag-crave ako ng udong or pansit guys, ito talaga yung ginagawa ko, kasi nga parang magkasing lasa lang talaga siya sa parang udong ba. So kaso lang manok lang yung kanang nilagay ko. Pag sardinas yung ilalagay ko dito ay talagang magkasing lasa lang talaga siya sa udong. So ayan, sobrang napakasarap yan guys. So pakukuluan mo lang siya ng konti, kasi madali lang naman itong maluto. Yung tawag, nakalimutan ko talaga guys yung anong tawag nito eh. Basta para siyang pansit nga pino nga bugbog. Dayon tinakpan ko muna siya guys at niluto ko siya ng siguro mga 2 minuto lang ata yun, and then sa wakas ay luto na siya. So hanguin na natin guys, ilagay na natin siya sa malaking mangkok. So gusto kong kumain ng marami kasi sobrang napakasarap po. Tingnan nyo naman guys. And then may natira pala ako dito mga quail eggs, no, mga 5 quail eggs yung ating natira dyan. Tapos nilagay ko lang siya dyan sa ibabaw kasi para mas lalo siyang sasarap. Tiyanan, ito na po lahat ang ating ulam for today's video, no. Itong ating chicken at saka itong ating sinabawang manok, no, na may quail eggs sa ibabaw. So ayan guys, thank you for watching, and thank you Lord sa blessing. Bye bye.